Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Gamit itong rune, alamin natin kung ano ang kapalaran ng mga Taurus, kung ano yung mensaheng ipapakita. Dagas. Itong bato na ito, ibig sabihin, may mga luma ng mapapalitan ng mas positibo at bago. Kumbaga may mga sitwasyon na masyadong seryoso na makakaiwas ka na, makakapag-relax at may enjoy mo yung buhay mo. Itong tiwas in reverse naman, ibig sabihin, merong taong makasarili na mahihila ka ng negatibong energy niya. At saka yung pagsasakripisyo mo alang-alang sa iba ay matatapos na. Huwag mong isakripisyo yung sarili mong happiness kasi magagamit ka lang. At hindi ma-appreciate yung effort mo. Itong ewas kaya pinapakita kasi merong swerte sa buhay mo na dahil sa travel, communication, o kaya dahil sa meron ng improvement na mangyayari sa buhay mo. At itong tatlong bato na ito ang nagsasabi na may mas magandang kapalaran ang sitwasyon mo sa mas bagong pananaw kaysa sa mga negatibong sitwasyon. Nakadalawang bato ka na para sa tagumpay. Kaya iwasan mo yung mga magpapa-delay o kaya hadlang sa mga bago mong sisimulan. Alamin naman natin kung ano ang angel number mo, kung ano ang advice ng spirit guide mo sa iyo. Three. Your spirit guides are around you, sending you love, support, and guidance. 5. Change is coming. Good omen for manifesting. Make room. Connected kahit yung angel number mo na meron nga pagbabago mangyayari na ito yung dapat mo nang i-apply sa sarili. At kung bakit ito nangyayari, kasi yun yung tulong sa'yo ng guide mo, angel mo. Alamin naman natin ang message ng person mo gamit itong mystical cards. Pero kahit message ito ng person mo or feelings niya, ipapakita pa rin kung ano yung feelings mo kasi connected ka sa person mo. Meron na matagal na minamanifest yung person mo. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Matagal niya na itong inaasahan na darating sa buhay niya. May nagkakagusto sa person mo, pero hindi ito yung gusto niya. Iba yung nasa puso niya. Kaya lang, mukhang nagkagulo-gulo ang connection nyo ng person mo dahil sa misunderstanding at saka hindi mo makita sa kanya kung ano yung totoong feelings niya dahil sa hindi niya masabi ng tama. Pareho kayong may pagkalito sa situation. Pareho nyo ring hindi alam kung ano yung magiging outcome ng situation nyo. Pero syempre lahat tayo may limitasyon sa pasensya, sa kung ano yung nakikita natin at saka nararamdaman. Yun yung binibigyan natin ng solusyon. Iniisip ka ng person mo kasi namimiss ka niya at saka marami siyang gusto pang sabihin sa iyo
Pero mas napapangunahan ng emosyon yung situation nyo kaya pareho na kayong nai-stress dito sa sitwasyon na ito. At saka itong card na ito ang nagsasabi na merong third person, pwedeng ibang tao o kaibigan or family na mas lalong nagpapagulo sa situation nyo. Kaya hindi kayo magkaroon ng tamang pag-uusap or hindi kayo magkaunawaan. Mas makakabuti na kayong dalawa lang ng person mo yung mag-usap, hindi yung kasali kung sino-sino man. Tignan mo siya sa mata, mas matagal mong kilala yung person mo kaysa sa ibang tao. At hanggat maaari, anuman yung issue, iset aside yung galit, tampo o pagkalito kasi ito na yung tamang timing para masolusyonan yung problems nyo ng person mo para magkaroon ng clarity. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin yung card mo. 2 of Cups in reverse, King of Pentacles, 3 of Cups in reverse. Itong mga cards mo na ito napakalinaw kasi feeling mo hindi na kayo magkakasundo ng person mo. Kasi ang ilan sa inyo hindi ka napapakinggan ng person mo. Ang mahirap pa nito, may mga taong gumagatong pa sa problemang kinakaharap mo. Kaya pala sinabi ng mga bato na mas maigi yung bago kaysa sa mga taong akala mo mapagkakatiwalaan mo or kaibigan pero kaaway pala. At saka dahil sa sitwasyon na ito, nawalan ka rin ng gana. Sa career or negosyo, swerte ka kasi masipag ka, madiskarte, mabilis kang kumita ng financial o kaya makahanap ng dagdag kita o kaya bagong negosyo or trabaho. Dalawang cards yung nagsasabi na yung mga tao sa paligid mo yung magulo, pampagulo sa diskarte mo. Meron kasing ang pinunta sa trabaho ay chismis o kaya pambubuli. At para sa ilan, importante yung kalinisan. Hindi pwedeng amoy alcohol ka o kaya yung suot mo kahapon, suot mo ulit. Makakasira ito sa image mo. Para sa ilang single, may potential person kang nakilala pero tingin mo hindi kayo bagay, nakadalawang cards ka na kasi magkaiba kayo ng prioridad. Para sa ilan na nasa relationship, nakatatlong cards na para sa third party. Meron kasing maling action yung person na hindi niya makita sa sarili niya, na ang mas sinisisi niya ay ibang tao. Ito yung cards ng person mo pero pwede kayong magkapalit kasi connected kayo sa isa't isa. Page of Cups, the Wheel of Fortune, 4 of Swords. Nakatatlong cards na para sa kapayapaan. Ano man yung problemang kinakaharap ng person mo, may babalik na sa dating estado ang buhay niya na payapa. Kung pagod ka na sa nangyayaring sitwasyon sa buhay niyo ng person mo, ganun din siya. Gusto niya na matapos kung ano yung mga dapat harapin.
gusto niyang magkaroon kayo ng kasunduan o kaya pag-uusap. Ano man yung maging resulta ay gusto niya maging pabor pareho sa inyong dalawa yung desisyon. May posibilidad din na isa sa inyo ng person mo ay nagkasakit or na-stress na dahil sa problem na kinakaharap. Sa financial, nakatatlong cards ka na maganda yung magiging pasok sa'yo ng financial, may good news. Magpapatuloy din yung magandang kita mo. At kung ang tingin mo, wala kang swerte sa financial, career o negosyo, yan ay nasa isip mo lang. Sinabi na rin sa mga bato sa rune, at kahit dito na may mga bagong darating at yun yung dapat mong simulan. Para sa ilang single, swerte ka sa love. Maraming person ang humahanga sa iyo. Kumbaga, nagsisimula pa lang na magustuhan ka. Darating yung potential person na magpapatibok ng puso mo nang hindi mo inaasahan. Tinutulungan ka ng universe na maging happy yung buhay mo. Para sa ilan na nasa relationship, 3 cards ang nagsasabi na yung relasyon ng person mo ay maisasaayos nyo. At ang advice ng cards, kung nagkakaroon ng problema, kailangan ng space at saka yung pareho na malamig yung ulo nyo ng person mo para mas makapag-usap kayo kung ano yung dapat ayusin or baguhin. Ito yung mga cards para sa outcome ng relationship. The World, 10 of Swords, Ace of Pentacles, in reverse. Hanggang dito sa mga cards na ito, pinapakita na magpapatuloy yung tagumpay sa buhay mo. Pinapaalalahanan ka ng mga cards na ito na hindi lahat ay mapapasa kamay mo. Kasi kung ipipilit mo ito, nakadalawang words ka na para sa kasakiman. Kumbaga, magagamit ka para sa ikakasaya ng ibang tao. At katulad ng sinabi ng mga bato, kahit dito sa mga cards na ito, pinapakita na huwag kang paggamit. Kung hindi mo mapagdesisyonan ngayon, pag-isipan mong mabuti. Yung patas para sa sarili mo. Swerte ka pa rin sa karir mo, sa negosyo, at saka yung ilan sa inyo na sa ibang bansa o ibang lugar. At saka sa kalusugan, kung nagkaroon ka ng karamdaman, gagaling ka na. At ito yung pakaingatan mo na magkasakit kang muli kasi medyo matagal bago makarecover ka. At yung pinapakitang sanhi pa rin, yung dahilan ay stress. Kaya humihina yung immune system mo. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na maraming na-attract sa'yo. Hindi lang kalahi natin. At saka anuman yung mga hadlang or negative feeling, kalimutan mo ito para walang maging hadlang sa next na bubuin mong relasyon. Itong Knight of Pentacles ay paalala sa iyo na kailangan mong ipahinga yung isip mo at saka yung katawan mo. Makakatulong sa kalusugan mo at saka sa kaisipan mo yung pagpapahinga. Kapag nagkaroon ka nito, sulitin mo. Napakasipag mo at saka andun yung willingness mo na maging matagumpay. Huwag kang mag-alala kasi nasa sayo ito. Yung tagumpay, lalo na sa mga tamang desisyon at diskarte.
para sa ilan na nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo ay hindi kayo nagkakaroon ng time na magkausap. Pwedeng kasi LDR kayo o kaya malayo na yung loob nyo sa isa't isa. At ito na yung tamang panahon na para piliin at sabihin ko ano yung nararapat para sa iyo. Gemini, Aquarius, Taurus, Cancer. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Kasi guys, may mga relasyon na ang ilan sa inyo ay mapanakit yung person mo, hindi lang physical o kaya mental. Pakiramdaman mo yung sarili mo kung kailan yung timing na para makapagdesisyon ka para sa sarili. Ito yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo o letra ng pangalan mo. J, I, D, Q, P, Y, K, F, G, E.